Magandang oras mga ka-good news. Happy New Year. Unang araw ngayon sa taong 2026. Sana ay nasa mabuting kalagayan. Wala nga ito ng video sa unang araw ng taon na ito ay walang iba kundi ito pa rin issue tungkol sa anomalyang flood control projects sa Pilipinas. Ito yung sinabi ni Trillanes. Talaga na ipang-IC at hindi na dahil napakalaki ng budget ni Pulong 51 billion sa kanyang distrito lamang. Grabe. Kaya Trillanes bagting ang nako. Paano na to? Bagsak sa rating So ito ang ulat courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Atin na purin. Yan. Bagsak po. Kasi Bagsak sinusubaybayan ko to simula nung create ito nung August o September. Tinitignan ko kung paano nila ikakandak yung investigation. Ordinarily, dapat sisimulan nila yung investigation. Ang performance na ICI so far? Bagsak po, no? Kasi alam nyo, sinusubaybayan ko to simula nung create ito nung August o September. Tinitignan ko kung paano nila ikakandak yung investigation. Ordinarily, dapat sisimulan nila yung investigation kung saan ba ito nanggaling, kailan ba ito nagsimula. Kaso ang nangyari, sporadic kung saan-saan lang ng ang investigation na nagsisimula. Tapos, yung mga malalaki na talagang malalaking mga insertions at anomalous transactions kagaya nga nung kay yung 51 billion pesos ay meron insertion ni yatang Pulong Duterte sa isang parang distrito niya napolitika at yung kay ang Bongo ICI. na 7 billion Baka pesos nalagyan, worth na contracts, diba? Kasi 200 51 contracts billion ito na binigay Kahit niya sa 1 billion tatay at lang sa ibigay kapatid dyan, niya. di ba? Hindi Ay, man hindi lang yan magkabul. ipinatawag si Bongo. At tapos isa pa si Pulong Escudero, pinatawag, napakalaki ng insertion, pero di ba? hindi sinipot, tapos gano'n na lang. Billion ba yun? Kay Chis Escudero? Mas malaki kay Chis Escudero. Bakit walang question? Bakit hindi kayang ipatawag ng ICI? Yun ang sabi ni Trillanes na bagsak sa rating ang ICI. Kahit nga ako bakit walang pangil ang ICI? Dapat bigyan ng pangil yan ng basbasan ng presidente. Pinabayaan Yun ang problema kasi ni PBBM. Masyado siyang mabait, maluwag. Hindi talaga siya nangagat. Dapat parang pitbull na aso yung kapag kumagat hindi na bumibitiw. Pa? Napakalaking mga insertion yan kay Pulong, kay Chis Escudero, at pati yung kay Bongo mga construction, di ba? Hindi man lang naimbestigahan pero mga diskaya inimbestigahan nila dahil ano lang, di ba? Mababa lang na ranggo. Ay wala naman talagang ranggo kasi private contractors. Pero dito sa matataas na mga ng gobyerno, takot din ng ICI, baka natitreat. Di ba kaya tama si Trillanes dito Wala. Talagang natatapos ang year 2025. Walang nakukulong na malalaking isda. Kawawa pa rin ang Pilipinas nito. Grabe. Balik tayo kay Trillanes. Hindi man lang inulit. So yun ang problema ko dito sa ICI na to ay talagang it's either duwag sila sila pang mag-imbestiga Duwag. or nakompromiso na ito. Ayun. Senator, isa na lang ang commissioner na natitira sa ICI at yan ang kanilang chairman na si Hindi man lang Ayan, inulit. palagay ko dito ay So yun ang problema ko tinitreat dito ito sa merong mga threat, ICI mga na death to threat ay itong talagang mga it's commissioner either ng ICI kasi duwag sila, tatlo na yata ang o bumitiw, hindi di sila ba? marunong mag-imbestiga Tatlo or na. nakompromiso na At ito. itong si Andres na lang Sa ang ngayon, natitira Senator, isa na lang ang commissioner Siyempre, na mahirap natitira talaga. sa ICI at yan ang Alam nga naman, chairman kakasuhan mo yung na si mafia, di ba? Justice Andres Reyes Jr. Talagang titirahin ka ng mafia. Siyempre, safety ng pamilya mo, safety ng sarili mo, unahin mo yun. Kaysa maghabol ka sa tambol mayol,
ay wala namang gantimpala sa iyo, di ba? Dapat bigyan ng ng gantimpalang malaki ang mga komisyoner diyan sa ICI. Kung nilagay ka lang diyan tapos sweldo mo ay ganun pa rin. Ang liit-liit, di ba? Tapos yung buhay mo namimiligro. Hindi ka man lang binigyan ng ng bulletproof na sasakyan kahit yung Tesla lang na truck, di ba? Tesla truck na bulletproof, kahit yung ganun. Bigyan niya ng mga bulletproof na sasakyan yung mga komisyoner para hindi yan matatakot. At saka yung bahay nila palibutan ng gwardiya para hindi yan matatakot. Okay, so merong punto si Trillanes eh. Merong punto. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Umaasa pa ho ba kayo na mapapatawag pa si Paulo Duterte muli at maiimbestigahan o ipapatawag at least? Mukhang hindi na. Alam niyo po, I am not expecting anything anymore kasi Ayan. nandiyan pa yung sinasabi nila na maayos daw at magagaling na mga commissioner. Duwag rin naman eh. Pinatawag. Duwag. Umaasa pa ho ba kayo na mapapatawag pa si Paulo Duterte muli at maiimbestigahan o ipapatawag at least si Senator Bongo? Alam niyo po, I am not expecting anything anymore kasi nung nandiyan pa yung sinasabi nila na maaayos daw at magagaling na mga commissioner, duwag rin naman eh, hindi rin naman pinatawag eh, di ba? Kaya aasa lang tayo sa wala. Alam niyo, nagbigay na ako sa kanila ng mga dokumento, nagbigay ako sa kanila ng sulat Tama. para man lang madala doon yung kanilang investigasyon kasi doon nagsimula eh. Si Bernardo na key witness nila na ginamit, ang nagtalaga niyan si Bongo. Okay, so yun ang tamang Si term Diskaya, na kompromiso na na isang, rin parang nila, isang, pasok sila o primary suspect nila. naduwag dahil Ito sa ay death namayag threat pa o baka noong nalagyan ng panahon ni bulsa. Duterte at Yun si lang yung Bongo rin mga ang nasa possibilities niyan eh. likod. Tapos si Bongo hindi Si niya man lang Bongo, pinapatawag. ang daming At this yan. point in Si time, Bongo I'm kasi not ang expecting anything from tagakilos ni this body kasi si Bongo yun talagang nga, right either hand ni duwag Digong sila tagakilos. or na kompromiso na. Hindi man lang naimbestigahan, di ba? Merong anomalya din yan na na ginawa eh. Malakas talaga ang kapit ni Bongo. Kaya palaging kahit sa senatorial race ay pumapasok siya eh. Dahil merong kapit yan. Malaki ang kapit niyan. Okay, so ito naman, pangalawang video ni Trillanes ay yung tattoo. Yung tattoo ni Pulong. Ang pinag-usapan dito yung triad tattoo ni Pulong. Atin pakinggan. Ang tanong ko, hindi po doon sa kanyang kalusugan, Secretary. Paano na ngayon yung tato, yung code, baka hindi na mabasa? Ayan. Di ba? Kasi kumulukot na eh. Kumulukot na. Alam niyo yan, yung tato na yan. Sinasabi nila, baka daw ngayon, obura na, oburahin na. Ang problema kasi, meron dyan sa pag-miyembro ka ng trial. Ayan. Ang tanong ko, hindi po doon sa kanyang kalusugan, Sentry. Paano na ngayon yung tato, yung code, Tama. baka hindi na mabasa? Di ba? Kasi kumulukot na eh. Ayan, so, Kumulukot parang na. din pala yan. Parang Alam nyo mafia, yan, di ba? Chinese mafia yung nga tato na yan. Ang triad. Sinasabi nila, baka daw Pag ngayon, binura mo ang tato, mabura na, Ay oburahin na. parang Ang binalasubas mo problema ang kasi, triad. merong ang grupo. dyan sa pag-miyembro ka ng Kaya trial, puputulan ka talaga ng kamay niyan, hindi lang pagka daliri. dinis-own mo sila, Kaya ano hindi yan, pwedeng burahin ni Pulong. parang death Kasi warrant ano mo na yan. yan, permanent Oo, mark kasi na yan. Na siya ay hindi ka membro pwedeng ng kumalas. triad. Kapag binura niya ay yayariin siya ng triad. Yayariin siya. Kaya hindi mabubura ni Pulong yan, hindi ipabura. Kasi death warrant nga eh. Parang pumirma siya ng death warrant sa Chinese triad, Chinese mafia. Kapag pinabura niya yan. At kapag membro ka ng ganyan, parang ano yan eh. Ano ba yung grupo dito sa Pilipinas na kapag membro ka hindi ka makakalabas na? Ay parang kay Kibuloy, no? Yung ano ba yun na relihiyon? Na hindi ka raw pwedeng kumalas eh. Bakit hindi pwede? Nakulong na nga yung leader nyo eh. Tapos hindi pa kayo makakalas. Ay ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy ah. Yung grupo ni Kibuloy. Hindi daw pwede kumalas kasi merong death angel ba yun? Angel of death. Nahahabol sa'yo. Kalukuhan, di ba? Okay, patuloy tayo dito sa balitaktakan ng
mga bingador at ni Trillanes tungkol sa tato ito ni Pulong. Once pumasok ka, hindi ka pwedeng kumalas. Tama, so, kaya tama. hindi niya pwedeng burahin doon. Yun ang problema niya. Mm. Kaya ako, nung time na yun, confident ako eh. Sabi ko, pakita mo. Yun, namilipit sila doon, hindi nila alam na yun ang tatanong. Pero umamin siya nung una na may tattoo siya sa record. Di ba? Umamin siya on record. O sabi ko, yan yung Once pumasok ka, hindi ka pwedeng kumalas. So kaya hindi niya pwedeng burahin yun. Yun ang problema niya. Kaya ako, nung time na yun, confident ako eh. Sabi ko, pakita mo. Yun, namilipit sila doon, hindi nila alam na yun ang tatanong. Pero umamin siya nung una na may tattoo siya sa likod. Di ba? Umamin siya on record. O sabi ko, Tama, yan yung sign ng membership. So dragon tattoo, inano. Doon siya nagulantang eh. Kitang-kita ko yung kaba niya eh, na paano niya lulusutan yun. Sabi ko, pwede ka naman pumunta lang sa isang sulok, sa isang kwarto na bakante doon. Ipicturean lang ng Sergeant at Arms, tapos si Peppercent. Kung wala, Okay, so totoo nga kung yan. hindi man, kung Talagang hindi papakita ni Pulong picture man kahit ng anong bulaklak mangyari. yung nasa likod niya. Kahit Di anong ba? mangyari. It would have been Kaya yan enough yung- na masira ako eh. Nakapagtataka, bakit Pero bumubuto hindi. pa Kasi ng- pag Tweety Bird. Ah, Oo nga, baka sisiyo. yan sa Davao. Ayun na nga. So, pero Pinakikita talagang naman nila na kung anong klase, di ba? ano nila. Saan ba itong mga utak They made sure na hindi grabe mailabas naman itong yun. mga tao na to. Dapat matulad tayo sa Amerika na hindi tayo binibili. Diyan kasi sa Davao, bilihan ng boto eh. Kahit saan sa Pilipinas, ito yung trend na kapag eleksyon, kailangan meron kang milyones na pampadulas sa mga botante. Sa Amerika, walang ganyan eh. Sa Amerika, hindi mo nakukuha sa bili yung mga tao doon. Iba ang kultura ng Amerika eh. Ang kultura natin ay kultura na talaga ng mga magnanakaw at mga kultura ng mga malakas manghingi. Kultura na kapag eleksyon ay magkaroon ng 10,000, 15,000 ng bawat tao na makabuto dahil sa hingi-hingi ng ng yung bumibili ng boto. At hindi lang yan, talagang kinakatok ang mga bahay, inaakyat. And then binibili talaga, lalo na sa mga lungsod, sa mga baryo. Malaki ang bilihan doon dahil kukunti lang ang populasyon, ang voting population. Meron nga dito sa amin na 7,000 ang bili sa isang butante doon sa mga isla yun. Kasi 3 butante lang ang itong diferensya sa magkatunggali na politiko. Kahit isa nga lang eh. Pero maganda talaga 3 para walang question. Kung isa lang, i-recount pa yan eh, baka nagkamali. Kaya napaka-importante ng bawat boto sa mga barangay at lungsod. Kaya malalaki ang bilihan doon. Grabe, bakit ba ganun kapag eleksyon ay masaya ang mga tao dahil bilihan? Ay nako, ako hindi na ako bumuboto. 15 years na, mga ka-Golden Boy, dahil sa wala eh. Yung ibuboto mo, ganun din eh. Mahirap na maghanap ngayon ng talagang totoo. Kasi kapag nakaupo na sila diyan sa pwesto, ay masama na rin sila sa ganyang kalakalan ng mga gangster sa gobyerno, yung mga mafia sa gobyerno, na mga magnanakaw, kurakot. Pero merong upo mo ay medyo idealistic ka pa niyan. Pero pagdating ng 3-5 taon, ay mawawala na yung idealistic mo. Kasi magmukhang pera ka na rin, mukhang pera ka na rin eh. Kaya wala, kultura talaga yan eh. Let's accept it na hindi na talaga yan mababago pa. Kultura na yan. At ang tanging paraan para mabago yan is death penalty. Ibalik ang death penalty sa mga opisyalis ng gobyerno na magnanakaw. At yan lang yung paraan ay matigil na yan. Okay, so ako'y magpaalam na mga Good News Daily TV, ka-Golden Boy, mga ka-art lover, maraming salamat. Sana ay mag-subscribe kayo sa ating channel at malaking tulong na yan. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Love and peace, not war.